Good morning mga ka-farmers! Ngayong araw nga pala ay schedule ng ating pag-harvest ng talong. Tingnan nyo naman mga ka-farmers, kay fresh na umaga at sobrang hamog pa. Ganito rin ba sa inyong mga probinsya? Diba kay sarap lang gumising ng maaga kapag ganito na agad ang iyong makikita? Dito nga pala sa amin bilang ka-farmers, ganito ang trabaho namin, gigising ka ng maaga para makapag-umpisa na sa mga gawa. Eto nga't nagsisimula na si inay at saka si ate sa pag-harvest ng ating talong. Kita nyo naman sa mga paa nila, puro putik na. Ay, di ganyan naman talaga kapag masipag ka. Sa isa na nga pala nilang pinamimitasan yung mga puno ng talong diyan. At kapag napuno naman na yung kanilang daladalang lalagyan, ay ganito naman ang ginagawa. Isasali naman dito sa isang sako na siya nating bubuhatin at dadalhin dun sa pamimilian. Eto nga si ate at binuhat niya na yung sako na pinagsalina natin kanina. Tingnan nyo naman po mga ka-farmers, kanina nag-harvest lang yan si ate, ngayon nagbubuhat na. Abay, talaga namang napakasipag. Yan si ate ko, masipag. Pati yung kanyang anak, talaga namang welcome pa eh. Ayat, binubuo na nga ni ate yung talong diyan at yan naman ay ating pipilian. Pagkapitas nga ng ating talong ay siya naman nating pipilian. Ibubukod nga pala natin yung mga good, gulgul at saka yung may mga uod. Sa totoo lang mga ka-farmers ay hindi biro at madali ang buhay ng mga magsasaka. Tingnan nyo naman dito pa lang sa pag-harvest ng talong ay napakadami ng ginagawa. Kaya naman sobrang humahanga at saludo ako sa mga magsasaka tulad ng pamilya ko. Dahil nga kitang-kita ko pa lang simula pagkabata ang hirap at pagod ng mga magulang ko bilang magsasaka. Yung tipong pagbangon ko sa umaga hindi ko na sila makikita dahil nga nandun na sila sa bukid at nag-uumpisa na sa kanilang mga gawa-gawa. Inaagahan na nga nila ng gising, minsan nga madaling araw pa, para sa ganun hindi na sila abutan ng mainit na sikat ng araw. Nararanasan din pala namin na yung gabi ay ginagawa na naming araw para lang sa pagtatrabaho dito sa talungan. Nararanasan nga pala namin yun kapag nagdidilig kami ng talungan. Nagdidilig nga pala kami sa gabi para sa ganun ay hindi na mainit ang singaw ng lupa. Siyempre, kailangan nating isipin at isaalang-alang ang kapakanan ng ating mga halaman. Dahil balang araw, ito rin ang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan at pang-araw-araw na kagastusan. Napapasarap ng aking pagkwento mga ka-farmers, balikan muna natin dito si ate. Ayan, nagbabandel naman siya dito. Kanina ay nagha-harvest, nagbubuhat at ito nagbabandel naman. At talaga namang napakasipag, deserve niya ng jacket niyan. Ito nga palang mga binabandel ni ate ay yung mga napiling good. Inasilid na nga niya diyan sa ating plastic at yan naman ay bubuhatin ni tatay at siya naman ang magkikilo. Sa isang bandel nga pala ay 10 kilo lang ang capacity niyan. Napasarap naman yata ang pagbabandel ni ate at pagtimbangan ni tatay ay sobra sa 10 kilo. Ay at binabawasan na nga ni tatay. Siyempre pag hindi naman yan binawasan, luging-lugi naman kami. Ay sa hirap baga naman ang buhay ng magsasaka lalo na pagkaring pagtatalong pa nga. Dahil sa totoo lang naman mga ka-farmers, wala naman talagang trabahong maalwan. Ayan, sa pagtatalong pa nga yan ay napakarami na ng aming pinagdadaanan. Hirap at pagod, dugo at pawis. Para lang mabuhay at makakain ng 3 beses sa isang araw ay gagawin ng lahat. Hirap, pagod at sakripisyo. Dahil kung hindi natin gagawin ang ganito ay walang mangyayaring maganda sa buhay natin. Kaya dapat marunong tayong makotento sa kung anong meron tayo. Ipagpasalamat na lang natin sa Lord ang lahat. Dahil sa patuloy nating pagsusumikap ay balang araw ay magiging maayos na rin ang lahat. Matutupad ang ating mga pangarap. Bilang isang ka-farmer, simple lang naman ang pangarap ko at yun ay ang mabigyan ng bahay at lupa ang mga magulang ko. Ang gusto ko lang naman ay maranasan nila yung magaan at masarap na buhay. Yung tipong hindi na nila kailangan gumising pa ng sobrang aga para lang magtrabaho dito sa bukid. Dahil nga ang mga magulang natin ay hindi na sa pabata dahil sila ay papunta na sa pagtanda. Kaya gusto ko na lang iparanas sa kanila yung magaang buhay. Gusto ko rin iparanas sa kanila na makakain sila ng mga pagkain na hindi pa nila natitikman. Makapunta sila doon sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. Alam ko naman na napakarami sa atin na ang pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin. Kaya naman mga ka-farmers, kahit anong paghihirap at pagsubok man ng ating pagdaanan ay wag nating sukuan. Badapa man tayo, bangon lang ulit. Go lang, kayang-kaya natin yan. Ganyan lang talaga ang buhay mga ka-farmers, mindset ba mindset. Eto na nga tayo mga ka-farmers, nailagay na nga pala ni tatay dun sa kariton yung ating mga nakabandel na talong. Ayat inahanda na nga ni tatay si Julia para hilahin na yung ating talong na nasa kariton. Ito nga palang si Julia ay tinuturuan lang dahil siya ay baguhan pa. Ito, sasabit na nga ni tatay at nina yung kanyang pack bag.
Kaya naman ngayon, ikaw ay si Julia the Explorer na, haha char. Sa amin nga magsasaka ay malaking bagay kapag may mga hayupan or kalabaw ka. Katulad nitong mag-ina ni Julia, malaki nga palang naitulong nito sa amin dahil sila ay nagbubungkal ng lupa na aming pagtatamnan ng mga halaman. Simula't simula pa nga lang ng aming pagtatalungan at paghahalaman ay sila na yung katulong ni Tatay Dian. Lagi sila yung magkasama sa bukid at sa pagsasaka. Oh, ito na nga mga ka-farmer, sama-sama na naman sila ay for the go na naman ng mga person. Simula nga pala dito sa amin ay hihilahin at dadalhin niya mga talong na yan dun sa kabila sa tabing kalsada dahil dun nga pala nagpipick up ang ating mamimili ng talong. Nandito na nga po pala tayo sa tabing kalsada mga ka-farmers at isa-isa na nga ni tatay tatanggalin diyan sa ating kariton yung mga talong. Ilalagay nga muna yan diyan sa tabi at diyan na nga yan kukunin at pipick upin ng ating mamimili. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang, diretso lang kahit meron pang humarang. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang, diretso lang kahit meron pang humarang. Ayan, sa wakas mga ka-farmers, matatapos na nga pala si tatay dito. Sa susunod po ulit, salamat sa panonood!